Sa loob ng maraming buwan, pinaghalong pigil hininga, matinding kalukutan at taimtim na panalangin ang pinanood ng buong bansa habang si Kris Aquino, ang Queen of all Media, ay nagsasagawa ng pinakamahirap na laban sa kanyang buhay. Mula sa kanyang sariling ipinataw na pagpapagamot sa Estados Unidos, nagbahagi siya ng panapanahon, nakakasakit na damdamin ng mga update ng isang katawan na nakikipagdigma sa sarili nito. Nakita namin ang mga numero, ang pagbaba ng kanyang timbang, ang mga sterile na silid sa ospital at ang maliliit, matapang ng ngiti ng nag-iisang Kris Aquino. Ang kanyang laban ay pampubliko at masakit, ngunit sa linggong ito, ang malalim na dramang medikal ng tao ay marahas na na-hijack ng isang salaysay na napakaiba, napakadilim at nakapatkangi na nabigla sa publiko sa isang bagong uri ng katahimikan. Isang nakakigimbal na bagong ulat na nakapaloob sa isang viral na video ay lumabas na may kakilakilabot na paratang na ang pagdurusa ni Kris Aquino ay hindi sa katunayan medikal at ang kwento ay hindi titigil doon. Pinangalanan nito ang isang salarin. Ang inaasikusahan ngayon na naglagay ng sumpa na ito kay Kris Aquino ay walang iba kundi ang matira na aktres na si Elizabeth Oropesa. Ang nag-iisang paputok na claim na ito ay nagbukas ng isang madilim na kahon ng Pandora na inilipat ang pag-uusap mula sa medisina at pananampalataya tungo sa isang mas madilim na sining at personal na pagiganti. Ito ay isang kwento na naghahayag ng higit pa tungkol sa ating mga kultural na pagkabalisa at sa nakakalason na kalikasan ng mga pampublikong away kaysa sa anumang medikal na katotohanan. Upang maunawaan kung paano makakuha ng traksyon ang isang kwentong ito, dapat munang maunawaan ng isa ang bakit. Bakit si Elizabeth Oropesa? Sa mga tagapagatid ng chismis na ito, malinaw ang motibo. Si Oropesa sa mga nakaraang taon ay isa sa pinakabukal at matalas na mga kritiko ni Kris Aquino at ng kanyang pamilya. Hindi simpleng showbiz spot ang kanilang awayan. Ito ay malalim na nakaugat sa politikal na pagkakahati. Si Elizabeth Oropesa ay naging matibay at tahasang taga-suporta ng mga administrasyong Marcos at Duterte, mga pwersang pampolitika na direktang tumatayo, makasaysayang oposisyon sa pamana ni Aquino. Walang means na nagsalita ang aktres na si Elizabeth Oropesa. Sa nakaraan, gumawa siya ng mga pampublikong payag na lubos na kritikal kay Kris Aquino sa kasaysayan ng politika ng kanyang pamilya at sa kanyang pampublikong katauhan. Sa nakakalason na ekosistem ng mga online na away, ginagawa nitong numero 1 ang kanyang kaaway sa publiko para sa mga loyalist ng Aquino. Ito ay isang awayan na binuo sa pinakamalalim, pinakapolarizing division sa modernong lipunang Pilipino. Ito ang ebidensya na ginagamit ng mga tagapagatid ng kwentong kulang bilang kanilang pundasyon. Para sa kanila, hindi ito nagkataon. Nakita nila ang isang babae na nagdurusa mula sa isang misteryoso, masalimuot at hindi sumusukong sakit na nagpagulo sa mga doktor at ito ay walang iba kundi si Kris Aquino. Nakita nila ang isa pang babae na sa publiko at bukali nagpahayag ng kanyang paghamak para sa mga Duterte at ito ay walang iba kundi si Elizabeth Oropesa. Sa isang mundo kung saan mas madaling maniwala sa isang kontrabida kaysa sa random magulong traidya, ang mga chismis mongers ay gumuhit ng isang tuwid, madilim na linya. Sa katunayan, inakusahan nila si Elizabeth Oropesa na siya nga ang nagpakulam sa Queen of all Media ng pagtatapos mula sa pampolitikang kritisismo hanggang sa supernatural na pakikidigma. At sa kakaibang paraan, binibiktima rin ito o biktima rin dito si Elizabeth Oropesa. Ang pagiging mapanuri sa isang pampolitika ng pamilya ay isang bagay. Ang maakusahan sa pampublikong lugar ng paggamit ng pangkukulam upang maging sanhi ng nakakamatay na sakit ng isang tao ay isang napakalaking paratang. Ito ay isang modernong panahong witch hunting kung saan ang pampolitika na pagtuna ay tinutumbasan ng isang madilim, supernatural at nakakapinsalang gawa. Ito ay isang mapanganib, hindi na patunayang paglundag na humihila sa isang artista sa isang salaysay ng malalim na kadiliman.